Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Universe, Spirit Guides, Angels, Archangels, Universe, Spirit Guides, Ancestors, Elementals, and Animal Spirits. Nais ko po muna magpasalamat, biglang pabungad sa ating mga new subscribers. Maraming salamat po sa inyo. And sa mga datihan o yung patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat at hindi po kayo nagsasawang manood, makinig sa ating pong mga mensahe. And ito po ay para po sa mga baguhan. Again, ito po is magsisilbi po ito sa inyo na gabay sa araw-araw. Especially po dun sa mga marami pong katanungan sa mga kanilang nararamdaman o nararanasan po sa araw-araw. Especially po kung halimbawa nakakakita kayo, may mga padaan-daan dyan na hindi naman po nakikita ng mga normal na mata. Yung mga ganon. And sa mga tipong may lahi po ng mga manggagamot dyan na parang pakiramdam nyo is parang nakukuha nyo na or parang ano ba kayo ba ang sasalo. Alam nyo po yung tipong malalaman nyo po dito kung ano pa talaga yung life purpose ninyo. And like ano din po no, gabay nyo na rin po to sa araw-araw like kung halimbawa po kayo nakakaramdam po ng mga spiritual attacks or may mga karamdaman po kayo na hindi nyo po ma-explika dahil diyan na po yung nagpagamot na kayo, nakalaklak na kayo sa katutang na gamot, bakit ganun? Bakit parang meron pa rin, no? So, ano pong meron? So, like yan po yung katanungan natin ngayon, no? Na parang, ano ba ang meron talaga sa'yo? No? Ano ba ang meron? May tinatago ka ba? Ano ba? This is about, kung hindi ikaw, maybe yung person mo, no? So, pumili na lang po kayo na po mag-adjust kung ito po itatama sa inyo or makaka-resonate kayo or yung person nyo po or yung kasama nyo po sa bahay, a friend, a workmate, na parang alam niyo po yun, nagkakachika-chikahan kayo and nandito yung nagsishare siya sa inyo na parang maybe for some of them is halimbawa nakapunta na po ng doktor, so tinry nila po kumakainom ng gamot pero hindi pa rin po gumagaling. So nagpunta naman po sa halimbawa sa manggagamot, nakapagpagamot, nagkaroon ng kaginhawahan, kasi yun na lang po huling barahe. So, manggagamot. Nagkaroon po ng kaginhawahan, pero meron pa pong natira. No? Meron pa pong natira. Na yun now, kasi kumbaga andito you're expecting na baka dahil lang nga po yun sa mga magic na yan, black magic na yan is kaya nagkaganon ka o yung person mo. So, parang andito yung hesitations na kung hesitant ka na pumunta sa doktor uli para mapatingin dahil nga andito na yung na-discover nyo or nalaman po ninyo na spiritual pala. No? So, alamin po natin kung bakit. No? Kung halimbawa po, tipong nakapagpagamot na po kayo sa manggagamot, din pag-uwi nyo po ng bahay, okay na. Kinabukasan, okay na. But after a while, parang unti-unti, nandiyan na naman, bumabalik na naman. Though, meron na pong natanggal. Meron po kasing ganun eh, may mga latak pa. No? Meron pong natanggal, no, and andito po yung kasi mas maganda po talaga yung ano eh, pero mamaya na natin i-tackle yan. Okay, so now is again ito po yung black oil natin, ano, na kung sino ganyan po siya pagka bumagsak na po yung black oil, no, kasi ito po is oil, no, and may mga charcoals po yan, pero yung po yung dinikdik ko na, and marami pa po mga secret herbs yan na nilagay ko, so bumababa po yan. So para maging ano po siya uli, kailangan nyo lang po siyang takpan. Alam niyo po napakabisa nito para ibalik po yung gaan ng energy sa loob ng bahay. So ito po is since hindi naman po ito masyado nagagamit dito sa bahay. I mean sa panggagamot ko rito sa pamilya ko, hindi ko naman to na bihirang-bihira, no, kasi ang ginagamit ko nga po yung isang oil which is yung herbs. Ito po, no, ito po yung isang herbs natin. So ito po better nilalagay ko na lang po siya sa main entrance pero nakabukas po siya. And dito po sa altar ko, dito po sa tabi ko dito, nakabukas din po siya. Pero sa main altar ko, like doon po sa gamutan,
Wala po. Hindi ko po siya binubuksan, pero meron po ako nun. So, ito po ngayon ang ginagamit ko sa sa pagkabago ako mag-start ng reading. Para po alam niyo po yun, ma-cleanse po talaga yung cards. And tayo po gabayan at proteksyonan po ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo para po hindi po tayo malinlang. Okay? So, ito naman po yung isa. No? Ito po yung herbs. Ito po yung naiinom. Pero yung isa po hindi. Pero ito po is personal use ko po to. No? So, ito po is may mga nilagay pa po akong iba. So, andito na po lahat. And ito po is iniinom din. Konti na nga lang po yan eh. Kasi pag ako po medyo hindi maganda nararamdaman, yan din po iniinom ko. And ganoon din po sa pamilya ko. So, kung sino pong gusto mag-avail niyan, punta lang po kayo. Ito po kasi is maganda po to, pamahid po talaga. Like mga halimbawa, lalo na po yung mga nagmamassage, no? Ito po maganda po itong pang-cleanser, pang-pagpag. And also yung mga, alam niyo po yung talaga more on hands ang ginagamit. Pang-pagpag. Sa mga gamot, ito rin po, no? Lalong-lalo na po sa mga baguhan. No? And syempre, pag ang Vatican po, may kanya-kanya na pong way ng pagpagan. Diba? Okay, so, yan po. And sa mga medallions po, actually naubos na po yung isa ko. Hindi pa ako paggawa. Okay, so let us pray. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa kadagpanood. Kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, iligay po sa ng mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at kung klase ng karamdaman na tukso, bigay po nakagaling lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So, ano ba ang meron talaga sa inyo? Teka lang, kikip ko lang po yung mga aking alipores. Dito ko lang muna sa side para maluwalog po ang ating lamesa, diba? Medyo may kaluwagan na siya actually. Pero parang hindi siya nakasentro. Yan. Okay. Hindi. Iuusok ko lang pala siya. Kasi ano po ito di camera po ito Ayan siguro. Ay, hindi. Yan. Okay, much better. Okay, so, tingnan po natin kung ano ang sasabihin sa inyo, no? O ano ba talaga ang meron? Ano pa ba yan? Normal pa ba yan? Siguro yung ano pa lang kunin natin, na may itong oracle card. Ito muna. Ano po ba yan? Ang tawag doon? Physical pa ba yan? O spiritual ba yan? Halo ba yan? Ano bang meron sa iyo ngayon? Bakit hindi nga matanggal-tanggal yung sakit mo na yan? Or maybe parang after nyo magpunta ng manggagamot, andyan na naman after a week or after a month na andyan na naman. So ano ba ang meron sa iyo? Ano ba talaga ang meron sa iyo? Ano ba ang meron talaga sa'yo? Paalam mo sa amin kung ano ang meron sa'yo talaga, kung bakit pabalik-balik ang iyong karamdaman. Tingnan natin ha, kung ano ang meron sa'yo. Para hindi ka na, alam mo yon tanong ng tanong, mga gano'n, or nangangapa, para hindi na Page of Pentacles in reverse. Kuha po muna tayo na dito ng 4 cards, then bottom of the deck, para po mas clear, no? Kuha muna tayo. So, last card. So, we have the Page of Pentacles. Page of Wands pala yun. Sorry. Page of Wands in reverse. 4 of Cups. 7 of Swords. Goodness. Parang hopeless ka dito, Tumagilid. So, bottom of the deck mo is the Tower. Okay. So, as the Tower, as your card, no? Pareho naman parang tagilid. No? So,
For some of you here, again, kung hindi man ikaw to, possible po na person ninyo, kakilala po ninyo, family member ninyo, pinsan, ganun, tsahin, ganun. Parang alam niyo po yung storya. So, ito po is, kung hindi po sa'yo, para sa kanila. Okay, kung alin po doon. So, here's a page of wands, no, na almost, no, parang, alam niyo po yung mga pinangarap ninyo, no, na, kumbaga kung itong page of wands is nag-upright, parang there's a wish fulfillment. Or parang andito po yung na-reach nyo na or na-achieve nyo na po yung mga pinapangarap po ninyo sa buhay. Yung mga tipong ganyan, mga gustong-gusto ninyo, especially syempre pumasok po ang 2026, andito po yung mga tipong New Year's resolution ko is magkaroon ako ng ganito, ipupush ko na yung ganito, ganyan. So, ang dami, no? So, you're hoping na marireach mo to ngayon and ma-achieve mo this year, 2026. But, andito yung parang hindi pa pumapasok ng 2026, nagkaroon ka na ng mga tipong struggles, no? And, hoping, lahat naman po tayo ganyan, no? Hindi lang naman siguro ikaw o yung person mo, lahat naman, kahit ako, andun ako sa umaasa na, and ikaw as well, no, na umaasa na hindi ko na ipapasok to pagpasok ng year 2020. Parang goodbye. Goodbye sufferings, goodbye struggles, goodbye bigo, gano'n, goodbye lugi. Yan naman yun, mga gano'n. So lahat po yan, syempre lahat tayo gusto natin iwan yan. Nakaraan na yan eh. But then, pumasok pang year 2026, is ganito pa rin po ang nangyari. Maybe for some of us, mas naging worse, no? Na you're still hoping for the new beginning. You're still hoping para kasi andito yung talagang, you're not expecting na parang magiging ganito ka-worst yung pasok sa'yo or nag-start ang 2026 is na ganito yung naging nangyari sa'yo. Now, for some is talagang big time, no? Nagkaroon ng magandang outcome. But sa'yo is para kang sinakluban ng langit at lupa dito. Na parang lugmok na lugmok ka dito. As in, parang hindi mo alam kung paano ka makakapag-move forward. No, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, ano ang dapat gawin. Kasi parang, for some of you, may salita na lahat na ginawa ko, lahat na ganito, ganyan. Pero bakit ganito pa rin? No, to the point na talaga nagtatanong na kayo minsan, for some of you here, no, or maybe yung kakilala nyo nga po, is nagtatanong na po sa Diyos na ano pa po ba dapat kong gawin para po matapos na po to? Hanggang kailan pa po ba to? Yung mga ganon. So, may mga ganon tayong eksena sa buhay or mga katanungan sa Panginoon. Okay? So, now is, andito sa si Seven of Swords and the Eight of Wands in reverse. I mean, ito po kasi parang bago nyo ma-reach to, no, itong Eight of Wands, which is actually, dapat dadagsain ka dito. Either this one is good and bad, no? Na parang pero parang sa ngayon, ang nangyayari sa inyo, ang na-achieve ninyo or nare-receive ninyo is puro bigat. No? Maybe sakit, bigat, at dito yung lack of finances for some, or bad health, spiritual attack, no? Yung mga ganyan. So, may mga ganito kayo. No? But, yun nga, dahil nga dito si Seven of Swords, which is, kumbaga, andito yung parang, gusto mong takasan to eh. Siyempre lahat naman tayo gusto natin itong maalis. Na parang yung ibang nga sa inyo, parang pakiramdam nyo, sinusumpa na kayo. Gusto nyo nang maalis to talaga. Gusto nyo nang matigil. No? Gusto nyo nang, siyempre lahat naman is gusto magkaroon ng peaceful life. Harmonious life. But ikaw, hindi mo siya ma-achieve or maybe this person of yours, no? Or kakilala mo. Kasi alam mo kung bakit di ka makaalis. Merong umaalarma. Parang meron kang bantay eh. Merong nagsasalita na parang nandito ka sa isang lugar na to, pero meron kang mga entities, no, na nasa paligid mo na gustong-gusto mo. Halimbawa, kung halimbawa kayo po is may sapi, meron kayo spiritual attack, and andyan po kayo nagdadasal kayo, pupunta kayo ng simbahan, may gagawin po silang alarm para gisingin yung amo nila na ikaw is hindi para makatakas. Pag nakatakas ka dito, kamatayan ang kasunod. Ganon. Meron po talagang, or disgrasya ang susunod. Or mas may worst na mangyayari sa'yo. Kumbaga, kung halimbawang ikaw is parang sumasakit lang ang likod mo, pero pababa na siya sa balakang mo. Mas nagiging worse, the more na halimbawang lumalapit ka sa Panginoon, the more na gano'n. Pero alam nyo po, the best thing you can do here is talagang paglabanan nyo po yun. Sabi nga talaga po, wala pong nag-succeed sa buhay na hindi po pinaghirapan.
bago po kayo makawala dyan, hindi ko naman po sinasabing siguro kayo talaga may ugali or yung person mo dito is may ugali or maybe itong person na to is talagang may ugali. No? Maybe talagang meron siyang problema sa alam niyo po yung malamang marites, malamang mahilig manira ng tao, malamang materialistic, mga ganon, mga sabihin natin mukhang pera, mga tipong ganon. Or andito yung puro inggit sa katawan, no, puro selos, or even parang sarili na rin, parang wala na rin siyang bilib sa sarili. No, parang ultimo siya, hindi niya na rin kilala ang sarili niya kung siya pa ba yun. No? May mga ganun po. May ganun po sa inyo. Okay? That's why andito po yung gustong-gusto niyang alisin yung ganung pag-uugali. Gustong-gustong baguhin. But then, meron pong umaalarma. Meron pong humaharang. Meron pong buitre na naguhumiyaw din na hindi ako papayag. Hindi, dito ka lang, hindi ka makakaalis. No? Though andito yung talagang you're hoping, no? Because the sun is here, the sun rays, no? The sun rays is here na sinasabing parang binibigyan ka na ng enlightenment, no? Pero you can't escape dito kasi because of the dito yung cliff. So once na pag tumalon ka dyan, ano ba ang mapapala mo dyan? No? Either pilay ka or patay ka. Yung mga ganun. That's why andito yung nahaharang tong blessings. Dapat blessings to eh. Pero parang hindi mo, alam mo yung minsan siguro nakaka-achieve kayo ng blessings, minsan gumiginhawa ang buhay, pero ang kapalit parang mas ang bigat. Parang after a while, biglang mamumroblema kayo agad sa finances, or bigla ng sakit na matindi. Yung ganun, lugmok ka na naman. No? And dahil dito talagang, you have the tower. No? Na talagang parang, yung pagsisikap mo, or yung panggagamot or paghihilot mo or parang way mo how to survive is not enough. Kulang pa. Kulang pa. Alam niyo po kung ang kailangan po dito, kung halimbawa pong pakiramdam ninyo is meron pong demonic entities na naliligid-ligid dyan. And for sure meron po. No, is kailangan niyo po paglabanan to through prayers. Through prayers. Wala man po kayong mga anting, wala man po kayong mga medalyon, oils, no? For sure ang rosary po, kahit saan po meron ito, kahit saan pong simbahan meron ito. Imposible po walang simbahan dyan sa bahay, sa lugar ninyo. Praying the rosary is the best weapon po yan. Talagang kailangan lang po is consistent kayo. Hindi po yung pagka nakaramdam po kayo ng kaginhawahan, itigil nyo na po ang pagro-rosaryo. Yun po yun sa mga wala pong medalyon, no? Sa mga wala pong gamit. Wala pong mga tools, divination tools from the healers, no? So rosary po is highly suggested ko and recommended ko po sa lahat sa mga wala pong mga tangan. Meron po yung way, no? Ang mga demons is may way po yan paano kayo i-control. Pero labanan nyo po. Kung nalilito po kayo sa kada isang beads, or minsan akala nyo nasa pang-apat na kayo, yung pala andito na pa kayo sa 7, balik po kayo. No? Pero dapat pang-apat lang, pero nakapamo na pang 7. Balik po kayo doon. Huwag nyo pong hayaang dituhin kayo ng mga yan. Aantukin kayo niyan eh. For some of you talagang aantukin. Minsan nasa first mystery pa lang po, aantukin ka na eh. Hindi, minsan nga, nagbubungad ka pa lang, hikab ka na ng hikab eh. Tuloy-tuloy mo lang. Hanggang sa masanay yung spirit mo. Physically, mentally, emotionally, no? Para maging as in connected ka kay God, kay Mother Mary. Alam niyo pag minahal niyo si Mother Mary, mamahalin kayo lalo ng Diyos Ama at Diyos Anak. Nanay yan eh. Nanay yan si Mother Mary. Pahalagahan po kayo niyan ng sobra-sobra. And talaga hindi kayo bibiguin yan sa lahat po na panalangin niyo. Siyempre po, hindi po porque nagro-rosary tayo, gagawa pa rin po tayo ng kabalastugan sa buhay. Kailangan nyo pong panindigan yan. Hindi ko naman po sinasabi na kayo maging santa, maging santo. Pero limit nyo naman po yung kalokohan sa katawan. No? Kung manibawang meron kayo mapanlait, kayo po sinungaling, kayo po palamura, no? Na wala na kayong ginawa para sa isang linggo, 5 araw, 3 araw, 5 araw kayo nagiinom, tigilan nyo po yan. Kung hindi po kayang tigilan, bawas-bawasan hanggang sa mawala po yan sa sistema ng katawan ninyo. Okay naman po ang mag-inom eh. Wag lang po yung sagad. Wag lang po yung pagmamaoy na kayo. Nagtitrip na kayo after. Yung gano'n. Parang alam niyo po yun, banding-banding lang. Gano'n. Pero wag naman po yung halos yung nawawala ka na sa sarili mo. Yung humihiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan mo. Kasi baka pasukin ng demonyo yan. Yari ka.
Hindi ka na makakabalik yung totoo. Okay? So, let's see kung ano pa yung ibang mensahe, no? Wala na kasi akong stand eh. So, for now, talaga masasabi kong nandito kayo sa period ng sufferings or yung person po ninyo, yung kakilala po ninyo. Oops! May tatlo agad na bagsak pero hindi ko kukunin yun. Mamadali. Okay, so dito tayo sa magic, sa ating oracle card. Kasi di ako makapag-isip kanina kung ano kukunin ko mga cards eh. Kung magla-love reading ba ako, spiritual, mga energy reading, past, I don't know yun. Kaya minsan mahirap din maraming cards eh. Okay, so let's see kung ano ba ang dapat mong expect? Ano ba ang dapat na malaman mo today? No? Again ha, kung sino po to, kung kayo po or may kakilala po kayo na po mag-adjust. So, let go, let God. Yes, narinig niyo yung ting! Okay, so just let go, let God. Okay, so ang kailangan nyo lang po talaga dito is ang magkaroon po kayo ng tiwala sa sarili at malakas na paniniwala rin sa Panginoon na matatapos din yung pinagdadaanan nyo na yan. Let go, let God. Okay, so keep on praying, no? And make sure po yung faith po nyo dito is totoo, hindi po yung masabi lang po, no? Or parang papakitang tao lang kayo na nagdadasal kayo, nagsisimba kayo, pero ang totoo, alam nyo po yun, masabi lang. Marami pong pamamaraan. Alam nyo ba ang online mass? 'Di ba? Meron naman po eh. Kahit nga po paulit-ulitin yung misa sa loob ng bahay nyo eh, why not? No? Hanggang sa marindi po yung mga demonyo sa paligid niyo or sa katawan mo. Ganun lang naman po yun. Ang dami pong mga psalm, 'di ba? Yung mga prayers ni Archangel Michael, ang dami naman po. Evil eye, 'di ba? So, madami rin pong parang, aside sa mga naiinggit ng mga kapitbahay ninyo, na isang dito yung, kumbaga, may nagmamasid pa rin. Parang there's something or there's entities din pa rin na nag-i-spy talaga sa'yo. Just like dito sa Seven of Swords, no, na sinasabi ko nga sa inyo na meron po kayong bantay. No? May nagbabantay po sa inyo para hindi nyo po ituloy yung mga magagandang gawain. Parang gusto nyo talagang tigre, para kang leon, or para kang lagi nakabunganga, nakamura, yung bang ang simpleng bagay, pero sa'yo napakalaki. No? Parang gusto mo na itaob yung, parang gusto mo nang, ano ba yung tawag doon, baligtarin yung bahay, ganun. So yes, we have, the secret place. Kailangan mo talagang pumunta dito. Kailangan mo pumunta sa simbahan, no? Or maybe if you have the altar, that's consider natin as the secret place. So, kailangan mo magdasal. But make sure yung pagdarasal mo na yan, again, is from the heart. Okay? Anything else? Tarot reader. Maybe you should, consult the tarot reader para to confirm or for you to know exactly what you want to hear, no, and to know as well, no. Let go, let God. So once you let go, let God, everything you'll be healed. Okay. And evil eye. So andyan ng ancestors and angels na nag-guide sa'yo. Okay. So tutok ka lang. Alam mo yung huwag mong pabayaang mawala tong mga ito. So focus ka dito sa mga to. Anything else? Kukuha lang po tayo dito ng mga ilang cards. Eyes on you. Diba? Sabi ko sa iyo may nagmamasid po talaga sa iyo. You are the earth angel, no? So, at ito isa to sa mga gusto mo. Kahit naman sino to. Once you're going to be healed or pagka halimbawa na healed ka na, is andito yung you need to pamper yourself talaga. But hindi naman yung sobra-sobra, no? Yung tama lang. Okay? And, you are the earth angel. So, meron ka talaga mabigat na mission dito. Siguro kaya ang bigat-bigat din ng mga pinagdadaanan mo.
Alam niyo po, pagka nalagpasan niyo yan, is talaga, alam niyo po as a healer, yes, as a healer, yan, as a healer, and you are a healer, malakas ka. Kasi you are guided by the angels and ancestors of yours. Ano? Diba? So, you are a healer. So, itong mga evil eye na to, kayang-kaya mong bulagin to soon. Anything else? End of the storm. Sooner, malamang to. And for some of you, dito mayroong sleep paralysis, no? Or talagang hirap na hirap matulog. And syempre, pagka naging healer kayo, talagang mag-glow up kayo. So, for now, is kailangan nyo po talagang i-balance, no? Wag po yung masyado. Kung halimbawa kayo is parang hard worker talaga, more on work, no? And more on tulog. Balansehin nyo naman, no? Make sure po na hindi po puro work. Magsimba din po kayo. Tumawag din po kayo sa Panginoon. Maghumingi kayo ng kapatawaran. Hindi rin yung puro tulog. Magdasal din po kayo. Okay? Hindi rin po yung puro chismis. And make sure po na hindi na po, no? Kasi kumbaga, wala na po may dudulot sa chismis na yan. Kasalanan po yan. Okay? Okay, so what else? Pati ng ilong ko, ha? Okay, so last 2 cards po dito sa deck na to. Lipat po tayo. Lovely couple. So, kayo po isa, meron pong lovely couple or kayo po yung mag-asawa is talaga namang kinaiingitan din actually. Sorry. Intuition, magnet. Oh, may spell work. So, kung sino man ang gumagawa po sa inyo ng spell work is parang they want to, maybe to surrender sooner. Kasi alam kong intuition, intuitive ka and nandito yung alam mo kung saan nanggagaling yung mga nangyayari sa buhay mo. And you know na ito is galing sa spell work. No? And sooner, so once you are healed, actually you're healed na eh. You're healed na. Kailangan mo lang sigurong mag-start na sa mission mo. That's why parang continuously is nararanasan mo yung mga ganyang karamdaman na hindi mo dapat nararamdaman. Kailangan mo na siyang i-embrace. Kailangan mo na mag-start. Okay? So, kasi you attract so many people here oh. You're just like a magnet. I think for some of you, kailangan nyo na po talaga to. Kailangan nyo na po itong umpisahan. Ba't dito ko nilagay sa sulok? Baka di ko makita kasi mamaya. Okay, so, tingnan po natin yung iba. Ibang cards. God's plan. Yes, this is God's plan. Kung ano man po yung mga tower, Page of Wands na nararanasan ninyo sa buhay nyo, it's God's plan. Kasi they want you to make more stronger. Okay? Para hindi ka, alam mo yon, pagka napalaban ka na sa spiritual, hindi ka lupaypay o hindi ka kagad madidrain yung energy mo. And yes, spiritual gift unlock. No? So, meron kang madidiscover na kung ano ang meron ka. Alam niyo po minsan, dahil nga po sa distraction ng mga demonic entities na yan, na alam niyo po sa sarili niyo doon, na kaya niyo pong gamutin si ganito, pinsan niyo, pamangkin niyo, asawa mo, but pagka ganitong may mga sapi, or parang ikaw na mismo inatake, nakakalimutan mo na kaya ko pa nga palang gamatin ng sarili ko. May mga ganon, kasi they blocking your, your crown chakra. Oh, kasi natatakot ka. For some of you, may fear, no? To embrace what you have. That gift. Crown chakra, heart chakra is here. Famous. Kita mo. Alam mo kung yan is i-embrace mo yan, nakikilala ka. Baka ito pa yung maging stepping stone mo para magkaroon ng, alam mo yun. Pero as a healer po kasi is hindi naman po talaga tayo para mag-earn ng money talaga dito. Big time, no? No. So, maybe meron pang ibang ways if God, no? Para magkaroon ka ng ways para magkaroon ka ng magandang income. Kasi pero, when it comes to, marirecognize ka talaga and makikilala ka rin, maybe in your community or hopefully globally, no? And, kanina is may spell work tayo, no? So, na yun. Ayun. So, spell work. So, voodoo doll is they're using voodoo doll sa'yo. No? So, once na let go, let God mo nga, and dito naman yung kanina na you're healed, no? So, mag-end na yung obstacles mo sa life. Matatapos din yung dilubyo sa buhay mo. Power hungry. Maybe ito yung sa mga changes na
makukuha mo or ang tawag doon, bababago mo. Maybe before talagang parang gigil na gigil ka na maging manggagamot, gigil ka na gusto mo mag-umpisa ng ganito, gusto ko ganito na ako kagad na level. Hindi po ganon. Kasi po talagang pagka naging power hungry ka, lalagapak ka. Huwag mo i-compare po yung sarili mo sa mga nakikita mo o sa mga kakilala mong kapwa mo manggagamot. Kung beginner ka lang, ano po to, ang tawag doon, mag-ano ka, start from scratch. Kasi po kami mga manggagamot, hindi naman po namin na-reach yung mga ganitong gift nang hindi po kami naging disiplinado, nang hindi po kami gumapang para po ma-reach namin tong rank na to, no? So, as a beginner, halimbawa kayo po is a beginner or talagang gusto nyo pa lang po mag-umpisa, ganito mo muna. Gawin mo nga po kayo na mabuti sa kapwa. Kasi po, ako, sa totoo lang po, nung nanggamot po ako, hindi ko po akala ko tawas-tawas lang po ako noon eh. Papel-papel, ganyan-ganyan, sipat-sipat sa mga bond paper, sa kandila. Ganun lang po ako nung una eh. Hanggang sa parang wala pa po akong 1 year. Parang kabago-bago ko lang po noon. Siguro mga ilang months pa lang po ako nang gagamot noon. Hanggang sa may lumapit na po sa akin na talaga nagpapagamot na dahil kinulam daw sila kasi namatay daw yung mother niya dahil doon lumahawa ang dila daw po hanggang dito namatay kasi nga daw po kinulam. So, hindi ko po akalain na ganun. Na siguro may nadali po din ako. Pero kailangan nyo po talaga dito magkaroon kayo ng good heart, pure heart, no? And make sure na andito po yung, wag po lalaki ang ulo. Parang isipin mo pa rin na ikaw ordinaryong tao. Kung ano ka, bago ka naging maggamot, ganun ka lang. Huwag mong itaas ang sarili mo. Kasi mahihirapan kang i-reach kung ano yung gusto mo sa buhay. Yung mga kinaiinggitan mo, yung mga iniidolong mga manggagamot, hindi mo sila, hindi naman ano tawag doon? Kasi for sure gusto nyo sila, ina-idolize nyo eh. So gusto nyo parang lagi nyo sinasabi na, ay gusto ko maging ganyan din ako. Ganon. So, may mga ganon, di ba? So, pagka meron po tayo mga ganon at stick po natin ng sarili natin sa ganong estado pag-iisip, hindi po natin makukuha yon. Baka pa-atras po tayo imbis na pa-forward. No? So, iba po ang pasok sa spiritual. Talaga pong napaka mahiwaga na paglaro. Masakit. No? May mga ganon po. May mga pagdadaan. Up to now, actually, kahit po ganito na po ako katagal, is still, no? Medyo tinatapik pa rin po ako. Pero kailangan po kasi ito rin po yung way, no? Para po talaga magkaroon tayo ng extra strength. Travel expose. Parang no? Sa pag-travel ninyo, or maybe meron po kayo pupuntahan, magbabakasyon, or maybe kahit sa kabilang kalsada lang, kabilang street, no? Is meron po kayo malalaman. Or meron po may expose. Ano kaya yung may expose na yan? Ano po yung may expose na yan? Angels. Ano po ito may expose na ito? Na kailangan mong mag-ingat na wala silang planong. Wala silang planong tumigil. But you have this power upgrade and nandito yung untouchable ka. Celebration is here. So kung sino man itong walang planong tumigil sa inyo, sila naman na magdutusa. So magba-backfire lang po siya ng malala. Okay? Magba-backfire lang po siya ng malala. So congratulations kasi nandito yung you need to be careful talaga. And again, pagka kayo po yung nag-umpisa doon sa ganitong klaseng mission, kailangan po talaga palakasan po lagi ng pakiramdam dito. I-analyze nyo po lahat. Huwag po yung tira ng tira. No? So dito po is magkakaroon kayo ng power upgrade. No? And you're untouchable because you are talagang highly protected ng divine. And because of that is, andito man yung nagkaroon man kayo na ganitong struggle sa buhay, sa first deck natin, sa tarot card, no, is kahit po ganyan, na parang akala nyo wala nang katapusan yung nangyari sa inyo, akala nyo hindi na kayo makakawala din sa mga entities na yan, no, there's a lot of hope, no, kasi nga may sun, there's a sun rays nga na talagang, alam mo yun, binibigyan ka ng bagong pag-asa, you just need to push it, parang huwag kang matakot, tumalon ka, for sure meron nakasalo sa'yo dyan. Meron mga anghel sa baba, or ancestors mo, or maybe mga past loved ones mo na nakaabang dyan, sasaluhin ka, at dadaling ka nila sa destinasyon na dapat nandasan ka. Okay?
So, dahil dyan is nandito yung celebration and it's your time to shine. So, good luck na lang po dito sa mga gusto po kayong pahirapan talaga kasi sa kanila at sa kanila rin po babalik yan multiple times. Okay? Let's see kung ano pa. Okay. So, you need to, ano, no? Kasi andito yung, ano, kay comfort ka talaga ni God, eh. So, ang kailangan nyo po talaga dito is to push yourself, no? Pilitin nyo po talaga ng bonggang-bongga. Kasi, si God po is na-adjust to protect you from any harm. Si God is nandiyan. Wow. Hallelujah. There's a revelation. So, andito yung magbibigay. Parang bababato sa lupa, no? Itong mga anghel na ito. Para bigyan kayo ng talaga napakalupit na protection dahil nga sa sadness, sa depression po na nararanasan ninyo. No? So, ano po to? Abang-abangan nyo po to kasi parang ipapakita po sa inyo nitong mga to, ni universe, ni angels, nitong mga cherubim, sa dreams po. No? And, yun nga po sinasabi ko, pagka may mga dreams po kayo, mas maganda po talaga i-ano nyo siya, i-journal. Okay, what else? Ay, Aladia. Wow. So, dito kay Aladia, this is a favorable God. Actually, mabas to kagabi, no? You have this divine grace. Andito ka parang, ano din eh, parang andito yung, sa mga tipo kahit nagkakatampuhan lang, or parang simpleng isnaban, pero ramdam mo na there's something wrong between them. Andito ka para to ano sila, para to reunite. Yes. And, kasi as Hazel, no, sa Merciful God, so andito yung talagang, ikaw yung divine of forgiveness, God is a forgiveness maybe, nandito yung parang gagawa, parang ikaw yung magiging tuloy para magkasundo tong mga ito. Para kang counselor, parang ganon, no? And nandito yung make sure na maisa sa katuparan nila yung mga binitawan nilang salita about sa, syempre, meron kasing, oo, promise, di ko na siya gagawin, oo, ganto ganyan, oo, para sa kabubuti ng relasyon namin, o sa pagkabubuti ng friendship namin. So, may mga ganon, and gusto mo talagang i-assure bago sila parang bumitaw sa'yo, is mararamdaman mo na talagang may sasagawa nila yun. No? Ganon ka. Gusto mo ng assurance. So, maganda naman. No? So, as a healer, you are the healer. So, kailangan mo lang talagang i-push to. But make sure na 100% parang you know how to balance everything. Especially po kung kayo po is employee ngayon, no? Or meron po kayong mga business. So, hindi naman po to necessarily kasi matagal din po ang proseso. Hindi po agad-agad. So, yun lang, kailangan po willing to wait kayo or patiently wait for the right time na magkaroon po kayo ng talagang ninanais po ninyong lakas sa gamutan, no? Or sa pagtulong po sa kapwa. Kasi hindi naman po kayo bibigyan ng Panginoon ng mga pasyente o ng mga gagamutin na hindi nyo po kakayanin. Lahat po na lalapit sa inyo is kaya nyo pong gamutin. Okay? So, yun po din yung lagi nyo ipanalangin para hindi po tayo madisgrasya. Okay? So, and yun, kung halimbawa pong yan is maisagawa nyo po talaga, maganda naman po talaga yung reading ninyo, though talaga meron kayong sufferings ngayon talaga, no? Ito is part of your spiritual awakening. Kung ano man po yung spiritual attacks ninyo, black magic, etc., kamalasan, part of the spiritual awakening na kailangan nyo pagtibayin ninyo mga sarili, kumapit sa Panginoon, manalangin para po mapagtagumpayan nyo po to. And God, King, and Ruler. So, hindi man po kayo ito, no? Pero parang alam niyo po yun, once na ito po yung nakamtan ninyo or natawid niyo po itong mga pagsubok na to sa harapan na to, I mean yung cards, no? Isa dito po, actually ikaw kasi is the best. Parang ikaw is a god or a king or a ruler na eto, Five of Cups, no? So, nandito po yung kaya mong sirain, kaya mong wasakin yung mga enemies na yan, yung mga practitioners na yan, yung mga witches na yan, black witch, mga ganyan. So, andito rin yung ikaw kaya mo silang ano tawag doon, pagsisihan nila yung mga ginagawa nila.
Mas masarap nga po yung ganun eh. Yung bang manggagamot po kayo tapos hihingi po ng kapatawaran yung mga mangkukulam. And magbabalik loob sa Panginoon. Mas maganda po yun kaysa po yung gilit ng gilit. Pero kaso po masyado pong mapanlindang ang mga mangkos ngayon. Actually, wala pa po ako napabalik loob. Wala pa po. Pero andun po yung twice na akong nakapagsalita na humingi ka ng kapatawaran. Pero andun po yung panlilin lang po talaga. No? So, pinakawalan ko, then pagbalik, ganun uli. Siya uli ang pumasok. So, ano pa po ba gagawin natin doon? Di syempre po, gigilitan na po natin yun. And, ang panggilit naman po kasi talaga is, it depends, no, kung paano po paparusahan ng Panginoon yun. Yung pong gilit na yon is way para po mabigyan sila ng warning na hindi po kayo basta-basta. No, so meron po talagang natitigok, meron naman po talagang pinahihirapan muna ni God or tipong nagkakasakit, mga ganun. Meron po hindi na po nagigising. May mga ganun po. Okay, so that's your reading for today. And sa mga naka-resonate, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. And dito na po tayo sa healing, so bow your heads and close your eyes. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope, love and light.